Hindi ka ba papasok sa opisina? Malakas ang tinig mula sa kabilang linya. Si Raquel yon, na galit. Kanina pa ako nag-iintay dito ah. Raquel, wag mo akong talakan. Unang-una, hindi ka ang asawa ko. Pangalawa, nakikipag-business partner ka lang sa akin. May sakit ng asawa ko at hindi ko siya maiiwan. Naiirita ang tinig ni Sebastian. Nasa kwarto siya at nanonood kasama ang kanyang asawa. Naririnig ni Sabrina ang pinag-uusapan nila, kaya naniniwala siya sa kanyang asawa. Natitigilan na nitong pakikipag-communicate sa babaeng yon. Baka gusto mong sabihin ko sa asawa mo na... Nananakot pa si Raquel, ngunit agad niya yung sinagot. Alam na niya, umamin na ako. Walang kagatol-gatol na wika ni Sebastian. Hindi ako naniniwala. Hi Raquel, si Sabrina ang sumagot sa babae. Anong? Alam ko ng lahat, huwag ka mag-alala. Biglang natahimik si Raquel sa kabilang linya. Halata sa kanyang tinig ang pagkagulat at pag-aalinlangan. Sabrina? May pag-aatubili niyang tanong. Oo, ako nga. Sagot ni Sabrina ng kalmado, ngunit matatag. Alam ko ng lahat ang nangyari sa inyo ni Sebastian. Saglit na katahimikan. Ramdam ni Sabrina ang pagkapahiya ni Raquel, ngunit naroon pa rin ang galit sa tinig nito. Kung ganon, alam mo rin kung gaano kami naging malapit? Pakot niyang sagot ni Raquel. Nagbabaka sakaling magdudulot ng hidwaan sa asawa. Ngunit imbis na masaktan o magalit, napangiti si Sabrina ng bahagya. Oo Raquel, alam ko kung gaano kayo naging malapit at alam ko rin kung bakit napunta doon ang lahat. Sagot niya. Pero ngayon, nasa harap mong desisyon ni Sebastian. Akong pinili niya, wala nang iba. Hindi agad nakapagsalita si Raquel. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganoong kalmado at matatag na tugon mula kay Sabrina. Tila nawala ang tapang sa kanyang boses. Sana maging masaya kayo. Wala sa loob niyang nasabi. Ngunit ramdam ni Sabrina na mas malalim ang sugat na iniwan ni Sebastian kay Raquel kaysa sa inaasahan niya. Salamat, sabi ni Sabrina nang may pagkababang loob. Ngunit malinaw ang determinasyon. Naway matutunan mo rin mag-move on, Raquel? Bago pa makasagot si Raquel, inunahan na siya ni Sebastian. Tama na Raquel. Matatag na sabi ni Sebastian. Ang pag-uusap natin ay tungkol sa trabaho lang mula ngayon. Wala nang iba. Nakarinig si Sabrina na malalim na buntong hininga mula kay Raquel bago ito tuluyang nagbaba ng telepono. Tahimik si Sebastian habang ibinababa ang telepono. Nilingon niya si Sabrina at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang tunay na pagsisisi at pag-alala. Alam ko mahirap to para sa'yo. Wika ni Sebastian, halos bulong. Pero natutuwa kung pinakinggan mo ko. Tumango si Sabrina. Nararamdaman pa rin ang kaunting kirot sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang ngumiti. Gusto ko maniwala, Sebastian. Gusto ko maniwala na kaya natin magsimula ulit. Nilapitan siya ni Sebastian at mahigpit siyang niyakap. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa'yo na ikaw lang mahalaga sa akin. Pangako ni Sebastian. At sana, magtagumpay ako. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Sabrina ang bigat ng mga pangako ni Sebastian. Bagaman may mga sugat pa rin hindi pa ganap na naghihilom, tila isang bagong simula ang bumabalot sa kanila. Malamig ang hangin mula sa bintana, ngunit ramdam ni Sabrina ang init ang bisig ni Sebastian na tila nagsasabing, ako pa rin ang pipiliin ko. Hindi madali to, sabi ni Sabrina. Bahagyang kumala sa yakap ni Sebastian para tingnan ang mukha nito. Pero kung tagang totoong sinasabi mo, kailangan natin magtulungan. Tinitigan siya ni Sebastian, halatang nagpipigil ng luha. Oo Sabrina, aniya, handa kong ayusin ang lahat. Gagawin ko ang lahat para muling makuha ang tiwala mo. Sandaling katahimikan ang sumunod habang parehong silang pinoproseso ang kanilang mga damdamin. Si Sabrina, bagaman nasaktan at nagdududa pa rin, ay piniling maniwala sa posibilidad ng pagbabago. Si Sebastian sa kabilang banda ay ramdam ang bigat ng responsibilidad na ayusin ang nasira nilang relasyon.
Anong una natin gagawin? Tanong ni Sabrina, bahagyang kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Siguro kailangan natin magsimula sa pagiging bukas sa isa't isa. Sagot ni Sebastian. Iwasan ang mga lihim, wag na magtago pa ng mga nararamdaman. At higit sa lahat magtiwala. Tumango si Sabrina. Hinawakan ang kamay ni Sebastian. Oo, simulan natin sa pagiging tapat. Tugon niya. Kasi doon lang mabubuo ulit ang lahat. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang tiyan. Baby, magiging mabait tayo lagi kay Mami ha? Wag natin pasasamain ang loob niya. Napangiti naman siya sa sinabi ng kanyang asawa. Napuno ng tuwa ang puso ni Sabrina sa narinig. Ang simpleng mga salitang binitawan ni Sebastian ay tila nagsilbing gamot sa kanyang mga sugat at pagdududa. Napangiti siya at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Salamat Sebastian. Mahinang sabi ni Sabrina habang hinihimas ang kanyang tiyan. Alam ko magiging mabait kayong dalawa sa akin. Ngumiti si Sebastian, sabay hinalikan ang noo ni Sabrina. Pangako Sabrina. Aniya. Magiging mabuting asawa ko at ama sa magiging anak natin. Ipinapangako sa iyo na mula ngayon, ang lahat ng desisyon ko'y para sa kapakanan niyong mag-ina. Naramdaman ni Sabrina ang init ng yakap ni Sebastian at ang kabuuan ng kanyang senseridad. Alam niyang hindi madaling maghilom ang mga sugat ng nakaraan, ngunit sa bawat salitang sinasabi ni Sebastian at sa bawat haplos ng kanyang tiyan, ramdam niya ang pagbabago. Basta't nandito ka Sebastian, wika niya. Handa ako magsimula ulit para sa atin at sa magiging anak natin. Naramdaman ni Sebastian ang init ng yakap ng asawa. At sa sandaling yon, alam niyang tama ang piniling landas. Ang landas patungo sa panibagong simula, puno ng pag-asa at pagmamahal. Habang binibigyan diin nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa, naramdaman nilang isang bagong kabanata ang nagsisimula, hindi lang para sa kanila, kundi para sa pamilyang kanilang binubuo. Nabuo ng kanyang desisyon, ipapakilala na niya sa lahat si Sabrina at iuwi sa bahay ng kanyang ina. Upang malaman nito na magkakaroon siya ng muting anghel sa mga susunod na buwan. Nais niya maging totoo sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Panahon na upang itama ang lahat. Sigurado ka bang okay ka lang sa mami mo? Na iuwi mo ako doon? Nag-aalalang tanong ni Sabrina kay Sebastian. Baka magalit siya. Akong bahala sa'yo. Wala naman siya magagawa. Isa pa buhay ko to, kaya kailangan ako may kontrol dito. Sagot niya sa asawa. Para naman maging legal na tayo. Napapagod na rin akong palihim kitang hahanapin sa opisina. Huminga na malalim si Sabrina. Kinakabahan siya. Baka hindi siya matanggap na kanyang biyanan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Relax ka lang. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang palad. Narito lang ako. Napatingin na lang siya sa bintana ng sasakyan. Naging kainip-inip ang biyaheng iyon para sa kanya. Hindi na siya pinilit pang kausapin ng kanyang asawa. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa bahay ng magulang ni Sebastian, ramdam ni Sabrina ang tensyon sa kanyang dibdib. Ang simpleng paglipas ng oras sa sakyan ay tila naging isang matinding pagsubok sa kanya. Isang test ng kanyang tapang at tiyaga. Sebastian, paano kung hindi taga siya matanggap? Tanong ni Sabrina. Tila nag-iisip ng mga posibilidad na maaaring mangyari. Basta tayo magkasama, kakayanin natin. Sagot ni Sebastian na may tiwala sa boses. Ang importante magpakatotoo tayo. Ipakita natin sa kanya kung gaano kita kamahal. Umalis si Sabrina sa kanyang pagbumuni-muni na mapansin niyang may lumalapit na sila sa kanilang destinasyon. Ang mga tanawin sa paligid ay nagiging pamilyar na mga puno, mga bahay at ang mga makukulay na tanawin ng paligid na kilala niya mula sa mga kwento ni Sebastian. Dito na tayo, sabi ni Sebastian nang makita ang kanilang bahay. Matapos niyang iparada ang sasakyan, nag-abot siya ng isang magiliw na ngiti kay Sabrina. Huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Pumapasok sila sa bahay, ang tibok ng puso ni Sabrina ay mabilis
at maingay sa kanyang tenga. Naramdaman niyang mas humigpit ang hawak ni Sebastian sa kanyang kamay habang lumalapit sila sa pintuan. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng kanyang ina, si Marcela na may halo ng pagkamangha sa kanyang mukha. "Sebastian, napakaaga mo!" Bati nito sa anak at nagulat pa na makita siya. "Good morning po, tita." Bahagya pa siyang yumukod. "At sino naman ang babaeng to?" Nagsalubong pa ang kilay na matanda matapos silang masilayan. "Siya po si Sabrina, Mami, ang aking asawa." Pakilala ni Sebastian. Asawa? Hindi makapaniwala ang matanda. "Paano ka nagkaasawa?" Naguguluhang tanong nito. "Oo, Mami," sagot ni Sebastian, sinisikap na maging kalmado kahit na nakikita ang pagkabigla sa kanyang ina. "Nais naming ipaalam sa iyo na kasal na kami at nais din namin makipag-usap sa inyo tungkol dito." Muling tumingin si Marcela kay Sabrina na tila kinakabahan ngunit nagtatangkang ngumiti. "Ilang taon na bang kasal kayo?" Tanong nito, ang boses ay may halong pag-aalala. "Mga ilang buwan na po," sagot ni Sebastian. "Pero gusto naming ipaalam sa inyo ng personal. Hindi namin nais na magdihim ng anuman." Pumwesto si Marcela sa gilid. Nagbigay daan sa kanilang pagpasok sa bahay. "Pasok kayo," sabi niya. "Pero kailangan ko malaman ang buong kwento." Nang makapasok sila, naupo silang tatlo sa living room, habang si Marcela ay naglatag ng tsaa at mga pastry sa mesa. Si Sabrina ay patuloy na nagtatakang maging kalmado kahit na ang tensyon sa paligid ay ramdam na ramdam. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong pangyayari? Ang lahat ng to?" Tanong sa kanya ng kanyang biyanan. Napatingin si Sabrina kay Sebastian bago nagsalita. "Nagkakilala kami sa isang social event at nagkaroon kami ng magandang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, nagpasya kaming magpatuloy sa aming relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, pinili naming ipagpatuloy ang aming pagmamahalan at kasal." Gumawa sila ng isang fabricated na kwento upang walang makaalam na dahil lang sa one night stand, kaya sila nagkakilala. "Tama ang sinabi ni Sabrina," sabi ni Sebastian. Tumingin pa ito sa kanya. "Pero hindi ko nais na ipagpatuloy ang mga lihim. Nais naming malaman mo ang lahat ng bagay." Siniguro ni Marcela na nakaupuan na maayos habang umiinom ng tsaa. "Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi niyo agad sinabi sa akin?" Sabi nito. "Ang totoo, Mami," sabi ni Sebastian. "Hindi namin nais na magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Pinili naming ayusin muna ang aming sarili bago ipaalam sa'yo." Nag-isip saglit si Marcela bago siya nagsalita. "Alam mo, Sebastian, bilang ina, gusto ko sana malaman ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero siguro, kailangan ko ring matutunan na magtiwala sa iyong mga desisyon." Nagpasalamat si Sabrina kay Marcela sa pamamagitan ng isang mainit na ngiti. "Salamat po, Tita Marcela. Alam ko pong mahirap to, pero sana'y matanggap niyo po kami. Ang importante ngayon," sabi ni Marcela, "ay makabawi tayo sa mga nakaraang oras at magpatuloy sa ating relasyon. Nakikita kong pagmamahal niyo sa isa't isa at yun ang mahalaga." Habang patuloy na nag-uusap sila, naramdaman ni Sabrina ang unti-unting pag-alis ng kanyang kaba. Nagkaroon ng pag-asa ng kanilang relasyon ay maaaring tanggapin at suportahan ng pamilya ni Sebastian. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng mas magaan na pag-uusap at sa bawat sagot ni Marcela, pakiramdam ni Sabrina ay unti-unting nakikitang liwanag sa dulo ng tunnel. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya silang manatili sa bahay ni Marcela upang makipag-bonding at maglaan ng oras para sa bawat isa. Ang pag-uusap nila ay naging mas magaan at tila unti-unting nabubuo ang mas matibay na pundasyon para sa kanilang relasyon. "Salamat sa pag-intindi, Mami," sabi ni Sebastian habang binibigyan ng huling yakap si Marcela. "Sana ay magpatuloy ang magandang samahan natin. Sigurado magiging maayos ang lahat," sabi ni Marcela, ngumiti na maluwang. "Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagkakaintindihan.
Gagawin ko ang aking makakaya upang maging bahagi ng bagong simula ng inyong buhay. Nang makaalis na ang mag-asawa, doon pa lang sumimangot si Marcella. Visit na babaeng yan? Akala niya nakakuha siya ng matabang isda dahil sa anak ko? Nagkakamali siya. Pagsisisihan niya na naging isa siyang gold digger. Inis niyang sabi sa sarili. Saka tinawagan siya ni Raquel. Hello? Alam mo bang may asawa na daw si Sebastian? Opo, Mommy. Recently ko lang nalaman. Bakit ka pumayag? Tanong niya sa babae. Buntis na si Sabrina. Tugon ni Raquel sa kanya. Doon siya napangiti at unti-unting bumuo ng plano sa isipan. Alam niya kung paano sisirain ang pagsasama ng mga to. Hindi niya akalain na mabilis naman pala siyang matatanggap ng kanyang biyanan. Taliwas sa sinabi ni Ram. Nakangiti siya habang patungo sa kanilang department. Napagkasunduan nila ng kanyang asawa na i-announce silang mag-asawa sila kapag pumunta na doon ang kanyang biyanang si Marcella. Sabrina, mukhang masayang-masaya ka ah. Bati sa kanya ni Sebastian. Oo, alam na kasi ng mami mo na mag-asawa kami ni Sebastian. Sagot niya dito. Akala ko ba mataray siya? Hindi naman. Napadda si Ram sa sinabi niya. Napaisip siya kung paano matatanggap ng kanyang mami si Sabrina. Gayong ang gusto nito ay si Raquel. Bigla siyang kinabahan. Napatingin siya kay Sabrina. Sumigid ang kanyang awa dito. Marahil may plano ang kanyang ina na hindi maganda, kaya madali nitong nakausap. Wala bang ibang sinabi sa'yo si Mami? Paninigurado niya. Wala naman. Sagot ni Sabrina na may kislap sa kanyang mga mata. Sabi lang niya gusto niya ako makilala na mas mabuti. Mukhang mabait naman siya. Hindi katulad ng sinasabi mo noon. Napailing si Ram. Sinusubukang itago ang kaba. Sigurado ka bang walang ibang binabanggit si Mommy? Walang mga tanong nakakaiba o anumang hinala? Ram, ano bang iniisip mo? Tanong ni Sabrina habang bahagyang kumunot ang kanyang noo. Parang hindi mo alam na babae rin ako at marunong tumingin kung may masamang balak ang kausap ko. Wala ko nararamdaman kay Mommy Marcella. Bagkus, mukhang natutuwa siya sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam ni Ram na hindi ganun kadali ang lahat. Kilala niya si Marcella, ang kanyang ina, ay hindi basta-basta natutuwa o natatanggap ang mga bagay na hindi niya gusto. Lalong-lalo na kung tungkol to kay Sabrina. Isang taong labas sa plano ng kanyang ina. Kung ako sa'yo, mag-ingat ka pa rin. Payo ni Ram na may halong seryosong tono. Alam mo naman ang mami ko, may pag-astrologista. Tumawa si Sabrina, subalit may bahid ng pag-aalinlangan ng kanyang ngiti. Baka naman sinosobrahan mo lang pag-iisip mo. Baka gusto lang talaga niya ako makilala. Malay mo, gusto niya akong gawing kaibigan. Kaibigan? Tugon ni Ram na may bahid ng hindi mapigil ang pagkabahala. Sabrina, kilala ko mami ko. Kapag may gusto siya, gagawin niyang lahat para makuha to, kahit pa nangangahulugang. Huminto siya at hindi na itinuloy ang kanyang sasabihin. Naramdam niya ang lumalalim na tensyon sa pagitan nila, na tila ba may paparating na unos na hindi nila maiiwasan. Ano nga Ram, ituloy mo. O joke ni Sabrina. Hindi ko lang alam kung gaano katapat ang sinabi niya sa'yo. Pag-amin ni Ram, hinangad na hindi siya lumalapa sa kanyang pagbibigay ng babala. Basta, mag-ingat ka lang. Tumango si Sabrina, ngunit hindi maiwasang magtaka kung bakit tila may sinasabi si Ram na hindi naman malinaw sa kanya. Para bang may tinatago tong takot na hindi nito maamin. Okay, mag-iingat ako. Sagot ni Sabrina. Ngumiti kahit may halong kaba sa kanyang dibdib. Pero sana naman Ram, mali ang iniisip mo. Sana naman tanggap na niya ako. Subalit sa kaloob-looban ni Ram, hindi siya sigurado. Marcella ang kanyang ina, ang hindi babaeng madaling kausap. Napatunayan na yon mula pagkabata at alam niyang kaya nitong gawin ang lahat para sa plano nito. Kung tanggap man nito si Sabrina, tiyak na may dahilan. At sa oras na yon, isang bagay lang ang kanyang nais malaman. Ano nga ba ang nasa isip ng kanyang ina? Matatanggap kaya ng mami niya si Sabrina para kay Sebastian? Kayong ang nais nito ay si Raquel?
Tanong ni Ram sa kanyang isipan. Alam ni Ram na may mga plano ang kanyang ina. Hindi to basta aayon sa mga nais lang ng kanyang kapatid. Lalo pa, at ito ang tagapagmana ng kumpanya. Alanganin siyang initian ni Sabrina. Sige, maiwan na muna kita. Paalam niya dito. Tinahak ni Ram ang daan palabas ng opisina. Habang papalayo si Ram, hindi mapigilan ni Sabrina ang mag-isip. Bakit para may kakaiba sa kanya? Tanong niya sa sarili. Napansin niyang alanganing ngiti ni Ram, ang biglaang pamamaalam at ang tila may kung ano bumabagabag dito. Ang weird talaga ni Ram? Bulong ni Sabrina habang hinahabol niya ng tingin ang papalayong lalaki. Alam niyang may iniisip tong malalim pero hindi niya alam kung ano yon. Pakiramdam niya ay may isang lihim na hindi niya mawari. Sa kanyang isipan, nagsimulang bumuo ng tanong si Sabrina. May problema ba sa pagitan namin at ng pamilya niya? Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, lalo na at marami na siyang narinig tungkol kay Marcella at sa mataas nitong pamantayan para sa magiging manugang. Ngunit hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit tila ba may pagtanggi si Ram sa pag-uusap nila kanina.